iyang bunga pag mahinog around 10 p.m. up to 3 a.m. in the morning. So kana yung kanang itawag na tulog daw na ang mga tao. Okay? So wala diyan ginangutagak na mata ang mga tao. Right? So as I said na mo offer me og at least 30 varieties sa durian diri sa Davao. Kung dili lang isa ang level sa taste sa durian, tulo ka level ang taste sa durian. So pasabot kung sa massage pa, na siya gitawag ka lower, moderate, o higher varieties. So dili pa huli ang tanan para sa mga beginners kasi sa mga beginners na ay lower variety na pwede mo entertain sa iyong taste buds. Pasabot kaya na dawaton sa iyong panglasa o sa iyong pangbaho, no? Mo ni nasa lower varieties. And I highly recommend mo ni siyang gitawag na variety sa durian ang puyat. Isa familiar sa puyat? Puyat, kaning D101, Cove. Actually, daghan kayo sila, pero kanila ang highlights na ko. Cove, D101, Puyat. Mo na baga kayo og kanang meat. Baga kaniyang meat, gamay lang niyang lisod. Nga pag i-refrigerate ni mo na, mura ka ni ka og durian iced tea. So pasabot mo nang sa lower. Nga once na makuha na nimo, ma-immerse na nimo ang iyang gitawag na lasa, o iyang baho, pwede na ka mo up into moderate up to the higher varieties. So sa maning higher varieties, mo na ni ang native na durian. No? Kaya gusto na mo kasi medyo na-twist na pait-pait na kuan ba, no? Kaya kita sa kape bitaw, minta ka kaping barako, no? Kasi sa mga labuhay nyo, in terms of durian fruit, that to be sa native, right? So, durian, Bisaya. Yes, Bisaya. So wala ni gi-create ni God para mapatay ang tao. Gi-create niya ni para makahatag og health benefits sa ato ang human bodies. So, dagdag health benefits na makuha sa durian. Mo na sikreto sa mga labuenyos, no? Rich of antioxidants si durian, no? Anti-cancer. It's also help alleviate depression and improve sleep. Kung nakay-depression o nakay-insomnia, best kayo ang durian sa imuha. Pag naakay gitawag na dili-dilikon mong bukog, o labi na gusto kang palikod sa mong bukog, ang durian ang the best sa imuha kay for stronger bones man eh. No? So pag naakay sa mga babaihan na maglisod o panganak, good for fertility kung si durian. And last but not the least, ang health benefits na makuha ang highlights kay anti-aging. No? So mo ang highlights na makuha sa durian. So mo na sikreto sa mga Davaoeños, no? Sir ma'am. Okay. So anyway, so mga durian. So Another question. Lama ko sa mga bitaw, magkaw mo ko durian, high blood. Alright. Tama. Yes. Actually, according to the research, according sa mga doctors na nag-eskwela about durian o gipag-aralan ang maong durian, durian daw is considered as healthy fruit. So pasabot, maka-elevate yun sa imuhang high blood pressure, sa imuhang kainit, sa imong lawas. So again, pwede mong pag high blood pressure, ayaw di magpalabig ka o durian, limit lang. So much better gihapon na magpaponsult po sa mga doktor para tagaan kanyan kanang i-intake nimo a day kung nagkakaon ka durian. Tagaan kanyan, oy 150 grams lang ka, 200 grams lang ka kay di ka yes, perfect. So murag pamilya sa bak na pag-istorya tilaw-tilaw lang sa kaya jud ikog kaon jud. No? So sa mga walay high blood pressure, okay man po. Mas the best yun kayo, no? Kay makapatuyang yung kagkaon. So, hindi si durian. Pero, pag once na ma-adapt mo na siya, ma'am, sir, mawala na yung pagkahiti. Ma-adapt na sa mong lawas. Na other varieties na grabe din siya ka makapainit sa mong lawas. In fact, itawag din siya aphrodisiac. No? So, itawag din siya as a fruit of understanding. Kaya aphrodisiac man siya. Anong fruit of understanding aphrodisiac? Because you're under will stand daw. Anyway, so this is the 200 metal container that used to collect goat milk to process into artisan cheese. So ma'am, sir, kung appeal niyo sa list ang Malagos, perfect po kayo ang Malagos, but that's located in the countryside area sa Davao. 1 hour away na siya diri sa city proper. So Malagos, that's the only tourist spot in the Philippines na na-ay chocolate museum. Na pwede mo maghimo og sarili yung chocolate. O kaning chocolate, international na ni. Nag-export na sa 5 ka lugar sa tibuok kalibutan. 5 ka countries. Actually sir, ang ilang entrance dito, nasa like kaning buffet entrance o kaning plated snack entrance. So, mo na i-avail ninyo. So, pasabot, musulod mo dito, may ka ng merienda. Musulod mo dito sa entrance, including na yung lunch. No? So, kana na lang yung planuhan. So, kana garbo kay nato na sa Pilipino, no, kay naatay museum dire sa Pilipinas
nga ang Malagos Museum. Kung asa, ipagmalaki na to sa tibuok kalibutan ng heirloom chocolates of the Philippines. Heirloom, yes. So pasabot, dili na siya gi-harvest, gitanong, gi-harvest, gihimo, gi-proseso, and then gi-export sa laing lugar. Like Japan, Australia, Canada. Yes. I've seen some of you here nagsuot mga Canadian citizen, pero kanang inyong assignment man pag makaulit mo sa Canada. Pakitaan ninyo, dili heirloom, Malagos chocolate. Malagos chocolate, heirloom chocolate. Malagos heirloom chocolate. Daghan mag-variety sa chocolate sa Malagos. Dahil heirloom na 32 bars, na itawag na mo gani ma'am, sa mga Canadian mga citizens, ngutara sila sa kuha, diha pa nila ma-found out, uy, naaday sa mga store day, naaday Malagos. So, assignment ninyo na, no? Assignment. Okay, so, at least, dili na mo balik pag Davao kung makaulit na mo sa Canada, no? So, makapalit na mo kaning chocolate nila dili. So, heirloom, pasabot, what makes heirloom of heirloom cacao? Anyway, no, in the world, we are in Asia, we are the first country in Asia who cultivate cacao. Yes. So una ta naghimuan, nagtanuan ng kakao, magdalaan na sa mga galing trade sa mga Spanish, way back 1600s. So napadayon na sa Malagos Garden Resort kaya ang mga tao, mga Pilipino, they used to coffee na beans. Dili na kakao, no? Dili ta kasultig barato ma'am because chocolate. Mas less ang kokwa mo, Kokwa nga. Yes, naa sila dito. Yes. Mas less ang price nito. Oo, okay. Direct mo sa manufacturer. Okay, so pag sa chocolate ang istorya, chocolate is a fruit of labors of all the Gabaweños. So pasabot, dili basta-basta maging chocolates. It takes one to tango na effort. Kung baga, dili lalim ang paghimog chocolate kay sa sorting palanggaan, pag pili mo kaning mga perfect beans, isa-isa mo na before na nimudugmong po, di pabulad, di roasting, sa dagang proseso. And then daghan mong ma-learn pag muad to mong Malagos Garden Resort. Because Malagos is not just a home of the heirloom chocolates, but also this is a nature vibes tourist attraction where you can also like immerse and then connect by nature experience in yung may experience dito. So pwede mo magpakaw-kabayo, camping, mga isa pa man, then na birds show dito, na yung mga anak na. So daghan mga activities na pwede mag-imo. So, until kano sa mga trip? Bumba na lang. So, Misamis, bailan man mo, diba? Pag dulo mo sa Bukidnon, agi mo Bukidnon, pwede nyo mahapit ka ng kuwan, kung gusto ninyo. Malagos. Dili siya on the way. Mulihas lang mo, gikan sa kaning sa National Road, galing ang Davao Bukidnon Road. Mulihas lang mo at least nasa mga 15 minutes away. So, gikan sa National Road, 15 minutes away na lang ang Malagos. So, pwede rin yung i-Google Map para at least paulit mo, pwede na mo makapit. Ayun, alas 5 kapit na ito, kaya sarado na. Okay? So, dapat tansya-tansya mo na din yung happy lang yung Malagos. Pwede po karoon. Pwede po karoon. As 11 pa man, after lunch, pwede mo musilit dito afternoon. Ay, duha ka po ka-activities na ma-add para masulit niyo yung tour dito sa Malagos. Kaya layo ba yan na? 1 hour ba yan? Nagikat sa city proper. So, isang tourist attraction, ang Philippine Eagle Center. No, makita nyo, kaya ang Malagos sa Philippine Eagle, 3 minutes away lang siya. So, pasabot, makita niyo ang national birds in the Philippines, ang Philippine Eagle. Okay, so dito nyo makita ang dito sa 1,000 peso bill na si Bigo. No? So, makita niyo itong model. Alright? So, balik na, this is the school na paboritong lingkuranan ni Digong sa paborito niyang karinderya sa Davao na until now nag-exist gihapon. Ang karinderya na itawag na Sanas Original Kabawan Karinderya. So pag sa Bohol ka, ang tawag sa lalaki Sano, ang tawag sa babae Sana. So si Ma'am Sana o sa Kabuholana na nag-establish o kaning karinderya dali. 30 square meter lang na siya na karinderya. Until now, 30 square meter paghihapon, wala nagbago. Ang nagbago lang ka Ma'am Sana, iyahipon na braces. Pag mukhaon mo dito, dali nyo ma-identify ang tag-iya sa karinderya si Ma'am Sana kaya ay tiguang nga na-ay braces ang ipon. No? So kani, naano siya significant po na presentation nila kay tungod, dili ipakita ang simple lifestyle ni Rodrigo Duterte as known as mga celebrities, no? There is not only Philippines but all over the world, no? So, fiscal pa lang si Digong ang iyang comfort food makita sa karinderya dili sa restaurant. So, muadto jud siya dira sa karinderya ni Ma'am Sana ug ang paborito niyang orderon ang shredded kalabaw flex adobo ug kamang balbakwa.
Itong shredded Caloproplex adobo, in short, tapa ang tawag na naglimay-limay. No? Pwede siya mapalit dito niya. Pwede pa na siya ma-preserve until 6 months. No? So, tapa, kaugaman na siya na tapa, kalabaw. So, not only kalabaw delicacies yung ma-encounter dito, but the other food delicacies. So, that's how Rodrigo Duterte valorizing the local food of the place. Because local food, according to him, set as a new premium of the place daw. Inana dapat malukalaghan akong local food. So, kani, nag-represent ka sa lifestyle ni Digo. And, the first digital telephone used in the 911 emergency response unit. Sa dili pang hambog, pero naghambog namin na aming libreng 911 diri sa Davao. And it was started in 2002 pa. So pasabot dili 2016 katong nadaog siya. Before siya nidagan as a president, established na ang 911 diri sa Davao. And all over the world, there are 3 countries lang ang facilitated 911. Canada, US, and Philippines, particularly Davao. And among the countries all over the world, we are the only city in the world na nag-facilitate of 911 na free of charge. Right? Sa Canada and US, di ba, nagbibayad na ito? So, yes, para diri free. $500 pa yun na ma'am. No, tawa, convert mo ng dollar. Pero diri ma'am, totally free. Zero yun. Wala kay bayaran as in piso. And we have at least 5 response units, same sa Canada and US. Halos pareha lang may facilities yung tawag na gi-offer. But ang wala may nga naa ang Canada o US, chopper. No? Chopper. Wala may soon basig na namin chopper po. Pero wala ang Canada o US na naa may diri chopper po. Sa lechon. Okay, so anyway, so nakita mo na one of the best practices sa Davao ang 911 emergency response. Daghang mga best practices diri sa Davao na ginama. Isa dira ang 911. Kung Canada and US na po may God's Eye, here in Davao City na po may God's Eye. Mo nang Public Safety Command Center. That's also like installed here in Davao, at least 170 high-resolution CCTV camera installed in the major thoroughfares in the city. So high-resolution na, it's a 65 times zoom capabilities. Even in low-light condition, maski gabi, klaro niya kung naong may Rizal pag i-zoom in, pag natagak sa dalan. No? So muna siya ang practices gihapon. That's a command and control of the city. So that's why we are dubbed as one of the top safest destination because of these practices. And then the branches of the peace and order, muna siya ang 911, public safety, ang gitawag na Upside Dalan program. So ang top secret to make this city becomes a safest destination is the peace in order. Nagselos mangyari si Pacquiao ganit sa peace and order. I-apply niya dito sa Gensan. Pero ana siya, naglisod ko. No? Naglisod yung ko dito sa Davao. Sa Gensan nga naman, daghan ng dogfish, walay order. Okay. So, anyway, sa kanang mga practices, nahitabo na tungod niya. The longest serving mayor dito sa Davao. So pasabot, and then the undefeated. So pasabot, wala siya napindi sukat-sukat sa politics. Kaminti the old inihangkwan. Pero dili na straight ang 23 years ha. Tag 3 consecutive terms lang man. So 1, 2, 3 terms lang. So equivalent to 9 years na. So mag-stop siya. Dinidagan siya, congressman. So dinidagan na po siya. Nakita po niya 3 consecutive terms. Dinidagan na po siya vice mayor. Nakita po niya 3 consecutive terms. Dinidagan na po siya kaning vice mayor balik. So ana-ana lang. So sa constitution, di mga pwede straight. So 23 years equivalent. No? The highest position in Davao City. The longest serving mayor in Davao City. The undefeated official. Nai-anak tulo sa unang asawa. Ang eldest kay si Paulo Duterte. Anyway, everybody, we are classified as a chartered city, Davao. So pasabot, we are autonomous city or independent. So in the Philippines, we have at least 33 highly urbanized city. Isa niya ang Davao. So for being a highly urbanized city, we're not voting for governor. The highest position here is the mayor. So the chief executive of the city is the city mayor. Because we follow the Commonwealth Act number 51. This is an act creating the city of Davao. And walang governor. So, in fact, na congressman, but the congressman was under by the mayor ng Davao. Is under by the mayor ng Davao. Because we are classified as an autonomous or chartered city. So, in Davao region, Davao City is the only chartered city. No, pasabot, we run our city independently. So whatever revenues that we gather in the city, that's intended for city alone. So we're not giving a budget to the national. That's why nakapaguyang may pag-implement ng mga best practices. Like 911, no? So imagine mo, Asia, kami lang 911 na libre pa yun, walay bayad. Because of this money that we gather in our city. Now, without bas-bas pa with the national government.
sama ni Bong, ingon pa ni Robin Padilla no, dito sa gitawag na Bagyong Pablo dito sa, ma'am, pwede ka muling ko dali mga, Bagyong Pablo dito sa may daghan na namatay tungod wala gikaon niya, uhaw. Kung sa may gihimo sa mga government dito, asa mo kaya ang tabang, magpaabot pa ta sa signal sa national. So, nangamatay ng mga tao, signal nga sa national. So, the advantage for being an autonomous city, whatever revenues or kwarta na naan mo diri, ug maka-decision ka time to time para sa imong mga syudad. Just in case man kung na may itabo si Bako Kalayo, no? So, that's the best practice because of him. So, na ay congressman, but again, ang congressman under by the city mayors, the first district congressman of Davao ay si Congressman Paulo Duterte, ang eldest son ni Rodrigo Duterte sa first wife niya, na Ma'am Elizabeth Zimmerman, sa kalahing German, no? So, may Ma'am German. And the next two, Paulo kay si Sara Zimmerman Duterte, our current Vice President of the Philippines, na naging mayor ko dili sa Davao. Bago mo sa tanang mayor dili sa Davao, si Inday Sara lang ang dili Davaoenyo. No? So, siya lang ang nailang mayor na dili Davaoenyo. Saan na siya pa? Dili sa Davao. Dili siya Davaoenyo kay Davaoenyo man siya. Ang karoon na ang babae na naging mayor sa Davao. Okay? And the youngest kay si Sebastian Duterte, our current mayor ng Davao City. So in fact, again, si Ma'am Inday is the only women mayor na himong mayor sa Davao. And si Sebastian, ang youngest son ni Rodrigo Duterte sa first wife. And the youngest from the second wife, no? Our current TikToker ng social media, na si Titi Duterte, ang anak niya kay Ma'am Hanelet Abansenia. So this photo taken at the Malacanang Palace during the inauguration as the 16th and the first Mindanaoan President of the Philippines. First time in history, ang #1 photo bomber niya wala na igok sa kamera. Kitsa na, si Bongo, no? Wala na igok si Bongo dito sa kamera. Ambot, naglaglaag, nangihit siguro that time during Front Pictorial. So, that's why si Bongo, dako kayang pangluod diri sa photo, kaya wala siya na-appeal. Kaya primitive na siya appeal sa photo, pag-asa si Digong, di ba? Real time pa yun, sa historical photo, wala pa siya na-appeal. Laag siguro niya. Nangihi lagi si Siguro dito. Muna nang luod siya. Pero nawala, para mawala doon yung pangluod, dapat nabutang na siya. Pero, direct. Asa si Bongo, nariyo sa ibabaw. Gihimong hook eye. Para dito po daw mangluod daw si Juan, si Bato de la Rosa, apilo na po daw siya. Gihimong hook dari si Bato. Gihimo na silang first family Avengers of the Philippines. No? Ikalingawan ang mga photo niya. Ang naipakanaan niya, ang usa ka Davaoenyo po na graphic artist na si Jason Javier. No? Ikalingawan niya ang photo, nag-trending katong 2016 sa social media. Gihimo silang first family Avengers of the Philippines. So, indeed man daw, kay sila daw superhero doon na niyabot sa Pilipinas according to the people who votes him, no? Para mahimong presidente. Alright? So, let's move forward. Ma'am, what's your step, ma'am? Ang angry mo sa Okay. Wala ko. Naiipura na